Ng plaka sa harap, sa likod na lang. We have about 9 million backlog. Mas mabuting ng lahat may plaka kaysa po dalawa nga hindi mabigay. Humingi ng paumanhin si Senador J.V. Ejercito sa mga kapwa rider na umaangal sa doble plaka law. Tatanggalin ang requirement na doble plaka para sa mga motorsiklo. Itong nakaraang linggo, inaprobahan ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng panukalang batas na nag-aamyenda sa Motorcycle Crime Prevention Act o mas kilala bilang doble plaka law. Sa isang ambush interview, sinabi ni Senator J.V. Ejercito, kasapi ng bicameral panel, na hindi na kailangan pa ng mga motorsiklo na maglagay ng dalawang plaka. Ang pangunahing provision po ay yung doble plaka. Isa na lang po kasi meron po tayong 9 million na backlog. Mabuti ng lahat may plaka kaysa dalawa nga hindi maibigay, sabi ni Ejercito sa mga reporter. I think in terms of crime prevention, ang pinakamahalaga ay lahat ng motor vehicles, partikular na ang mga motorsiklo ay may plaka. Dagdag pa niya, ang pinal na bersyon ng panukalang batas ay nagtanggal din ng requirement ng Radio Frequency Identification o RFID sticker para sa mga motorsiklo. Sinabi naman ni Senator Francis Tolentino na nagdepensa ng panukalang batas sa Senado na ang plaka ay ilalagay na lang sa likod ng motorsiklo. Wala ng plaka sa harap, sa likod na lang aniya. Ibinunyag din niya na ang Land Transportation Office or LTO ay nangako na aaksyonan ang mga backlog bago mag-Hunyo 2025. Ngunit ang mas realistic na commitment para sa LTO ay Hunyo 2026, dagdag pa ni Tolentino. Pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Republic Act 11235 noong 2018. Layunin ng batas na pigilan ang paggamit ng mga motorsiklo sa mga krimen sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mas malalaking plaka at iba pang mga tanda ng pagkakakilanlan. Ano ang doble plaka law? Ang doble plaka law, na kilala rin bilang Republic Act 11235, ay nilikha upang maiwasan ang paggamit ng mga motorsiklo sa mga krimen. Ang batas na ito ay nag-aatas na ang mga motorsiklo ay magkaroon ng mas malalaki, mas madaling mabasa at color-coded na mga plaka. Paano gumagana ang batas? Ang batas ay nag-aatas na maglagay ng isang metal na plaka sa likod ng motorsiklo na mas malaki at madaling mabasa upang mabilis na matukoy ang pagkakakilanlan nito. Bukod dito, kinakailangan ding maglagay ng isang decal plate sa harap na idinisenyo upang hindi makompromiso ang kaligtasan ng rider habang tumutulong sa mas epektibong pagsubaybay sa mga motorsiklo. Layunin ng batas na gawing mas madali at mabilis ang pagkakakilanlan ng mga motorsiklong posibleng ginagamit sa mga kriminal aktibidad. Sa pamamagitan ng mas malaking plaka at madaling mabasa, inaasahang makakatulong ito sa mga otoridad na mas epektibong matukoy ang mga motorsiklong sangkot sa anumang insidente, kaya't napapalakas ang seguridad at kaayusan sa kalsada. Bakit sinuspindi ang batas? Sinuspindi ang pagpapatupad ng batas dahil sa malaki at patuloy na lumalaking backlog ng LTO na umabot na sa 9 milyong plaka. Kung ipagpapatuloy ang panukalang batas, maaaring madoble ang bilang ng backlog at umabot ito sa 18 milyong plaka. Bukod pa rito, nagprotesta ang mga grupo ng rider laban sa mga hinihingi ng batas, kung saan itinuturing nilang diskriminatibo at hindi patas ang mga probisyon. May mga pangamba rin na ang karagdagang plaka ay makakaapekto sa aerodynamics ng motorsiklo at magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga nagmamaneho. Dagdag pa nila na ang batas ay nagtakda rin ng mabigat na mga parusa para sa hindi pagsunod, kabilang ang malalaking multa at pagkakakulong, na nagdulot ng reaksyon mula sa komunidad ng mga motorista na sa tingin nilang hindi makatarungan ang pagpapataw ng hakbang na ito sa kanila. Sino ang sponsors and authors ng Republic Act 11235? Ang panukalang batas ay isinulong ni Senador Francis Tolentino at isinulat ni Senador J.V. Ejercito, Ronald Bato de la Rosa at Raffy Tulfo. Layunin ng batas na tugunan ang mga alalahanin ng mga motorcycle riders habang pinapalakas pa rin ang kaligtasan ng publiko. Bago natin tapusin ang paksang ito, nais ko sanang itanong, dahil mula pa noong 2019 ay naipatupad na ang batas ukol sa doble plaka. Ano na ang magiging hakbang ng Land Transportation Office kaugnay sa mga individual na nakapagbayad na para sa dobleng plaka at nakapagparehistro na
ng kanilang mga motorsiklo. Ano ang magiging hakbang ng LTO para sa mga kasong ito? Ano ang inyong opinyon tungkol sa mga pagbabagong ito? I-comment na yan sa baba.